Hey everyone, welcome back to the channel. Yung vlog natin for today is going to be crucial for those travelers or bakasyonista who are planning to visit Tagaytay or will be heading home to Batangas during the holiday or Christmas break. Ano nga ba yung common problem natin kapag bumibiyahe or nagagawi dito? E di yung traffic sa Tagaytay. Pero this time will be worse dahil dito sa ginagawang construction ng flyover dito sa makalampas ng Jollibee Mendez or bago dumating dito sa area ng Bag of Beans Tagaytay. Yung project na to parang nag-commence siya October 11 pero late October na nila nalatag yung mga barriers na yan. Kaya naging 2 lanes na lang at meron pang part na 1.5 na lang or talagang bigayan na lang sa daan. Kaya ayan, malamang abutin ng siyam-siyam dyan. Nag-research nga tayo about sa project na yan at nalaman natin na ito pala ay project ng DPWH at tatagal ng 300 calendar days. So matagal-tagal na gawaan pa ito. Kaya kung ayaw nyong ma-stuck sa traffic dyan, samahan nyo ako dahil meron tayong solusyon dyan. Nung araw na to ay nanggaling kami dito sa Calatagan, Batangas. Yan, at dalawang way ang pwede nating daanan dito pauwi ng Manila. Either dumiretso ka dyan or kumanan ka dito pa Balayan, Batangas. Yung diretso dyan is papunta ng Lian, Batangas, and then dito sa kanan, Balayan. So doon na kami nanggaling nung una sa Lian, kaya napagdesisyonan ko dito na lang sa Balayan dumaan para iba naman yung view natin sa kalsada. Pero either way, doon pa rin tayo lalabas sa part ng Nasugbu and then papunta ng Tagaytay. Kaya naisip ko napakalaking abala kung matraffic tayo pagdating ng Tagaytay dahil nga doon sa construction ng flyover na yon. Sino nga ba naman ang gustong ma-stuck sa traffic, 'di ba? Imagine simula sa crossing ng Alfonso, naiduktong niya yung traffic papunta doon sa crossing ng Mendez Tagaytay. So around 5 kilometers yon na bumper to bumper traffic. Bukod pa yung traffic na madadaanan mo papunta ng Mahogany Market or doon sa area na madaming restaurant yan sa may Sky Ranch. Tapos papunta pa ng Ayala Sirin and then doon sa Rotonda. So sobrang traffic talaga. Kaya tara na nga, punta na tayo doon sa exciting part. Isa na naman itong roadless traveled adventure. So ayan, talagang binilisan ko na. Nandiyan na tayo sa boundary ng Nasugbu at Alfonso. So nilagpasan na natin yung Balayan, Batangas, tsaka Tuwi. At ito nga, malapit na tayo. Daan lang kayo dyan sa lusong na yan. And then, pagdating nyo sa paahon na to, alalay na lang. And then, kapag nakita nyo yung gas station na to, malapit na tayo doon sa daan na aking ituturo. After ng dalawang gas stations na yan, isa naman tong subdivision. And dyan, pwede na kayong mag-signal ng pakaliwa. Kakaliwa na tayo. Ito na yung Amuyong kay Titingga Road. Ito na yung alternative na daan papuntang East-West Road, tapos Calax at duktong na yun ng SLEX, mas mabilis na pa Manila. At kung kayo naman dumiretso doon sa way ng Twin Lakes na yon, papunta ng crossing Alfonso, Mendez, bye-bye nyo lang yan. Maghanda na kayo ng pambili ng mani, peanut brittle, at kung ano-ano pa dahil siguradong may inip kayo. At nasa gitna na din sila ng kalsada dahil nga sobrang traffic. Pero kung napili nyo naman na dumaan dito, drive lang kayo ng dire-diretso.
Mabilis na din yan, 4 na lanes naman yan. Meron din mga cafe na madadaanan dyan kung gusto nyo lang naman. Tapos, sige, diretso kayo, then balik tayo pag may highlights. Okay, kapag na-reach nyo na yung part na to, wala namang ibang lilikuan doon sa unahan na part, kakanan lang tayo dito. Yan, ito yung papunta na sa bayan naman ng Alfonso. Drive lang ulit kayo dyan, dire-diretso lang yan. Wala naman masyadong lilikuan dyan or papasukan. Diretsohin nyo lang, balik ako sa inyo.
naman, part ng bayan ng Alfonso. Kaliwa ka lang dyan, huwag kang kakanan dahil pabalik lang yun doon sa Tagaytay, which is yung Tagaytay Alfonso Crossing. So diretso ka lang dito. Ito yung part ng bayan, medyo masikip pero hindi ganoon ka-traffic dito. Yung normal na bayan, hindi siya na less naman yung traffic. So dire-diretso lang. Yung sa dulo na part, kakanan lang tayo. Yun lang naman, sa dulo, either kumaliwa ka or kumanan. So kanan tayo dahil kapag sa kaliwa na part, papunta na yan ng Maragondon. So ayan, ito sa area na to. Kakanan tayo dyan. Okay, and then mabilis-bilis lang na drive yan. Pagdating doon sa pinakataas naman, sa dulo nito, either kaliwa or kanan lang din yon, kakaliwa na lang din. So ito naman nasa Waze or Google Maps na siya, pwede nyong ilagay din para at least guided kayo. So yan, ito, may mga signages din, kaliwa lang tayo dito. And then drive na kayo, dire-diretso lang yan papunta ng Indang, Cavite.
Yan, malapit na tayo sa bayan ng Indang. Ito naman ay alternative na daan lang. Ang question na lang ay, would you rather be stuck in traffic or maghahanap ka ng bagong daanan at mag-explore? Para sa akin kasi, kung nasasayang na din yung gas mo, yung oras mo, edi doon ka na lang sa may bago kang natutunan na daan. 'Di ba? Hindi pa masakit yung paa mo, kakagas, kaka-brake, or kung manual ka, kaka-clutch, mas masakit pa yung tuhod mo o yung paa mo. Dito, either baka mas napabilis ka pa. So, yan, papunta na tayo ng bayan. Kanan ka na lang dyan. One way yan. So, huwag ka munang kakaliwa sa part na to. Lampas ka dyan, diretso ka lang dito, and doon ka kumaliwa. Kanan ka na dito sa part na to, tapat ng simbahan. Tapos dire-diretso na lang yan. And kung gusto mong makita naman yung entry point papunta dun sa East West Road, panoorin mo yung isa kong vlog na ilalagay ko, yung card dito sa taas dyan. So click mo lang yon, panoorin mo, and makikita mo yung entry point ng East West Road leading to Calax na din yun. Nandun na din yung link ng Google Maps. Thank you sa pagsama sa akin sa biyahe na to, and kung tingin mo may napulot ka, subscribe mo na din.